Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng mga katulad kong subscriber. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Itoy. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari nung 13 taong gulang pa lamang ako. Nakatira kami ng payapa sa isang baryo. Isang simpleng magsasaka ang tatay ko. Pero nagkaroon kami ng malaking problema nang dumating ang isang gahamang mayaman sa aming lugar. Kinuha nila ang mga lupang matagal na naming pinagyayaman. Wala kaming nagawa kundi ang lumikas at maghanap ng ibang matitirhan. Doon ko napatunayan na ang mga taong ganito, silang mayayaman na nilamon na ng kasakiman, ay parang mga buhay na halimaw. Hindi lang kabuhayan namin ang kanilang kinuha. Pinatay din nila ang dignidad at pati na ang aming pag-asa. Para silang mga linta na habang lalong yumayaman ay lalo ring nagiging uhaw sa dugo ng mga maliliit na tulad namin. Naging hamon sa amin ni tatay ang nangyaring yun sa aming buhay. Pero sa kabila ng lahat, hindi kami nawalan ng pag-asa. Muli kaming bumangon. Lumipat kami sa bundok na ayon sa aking ama ay dating tirahan ng mga kalahi naming katutubo. Ito ang kumanlong sa amin at nagbukas ng pagkakataon para makapagsimula kami ulit. Muli, ako po si Itoy at ito ang aking kwento. Tay, pwede bang dahan-dahan lang? Pagod na po ako magtulak nitong kariton natin eh. Malayo pa po ba tayo? Medyo malayo pa, anak. Hindi pa nga tayo nakakalampas sa bakuran ni Don Ricardo. Abay, kailangan natin magmadali bago tayo abutan ng dilim sa daan. Pero tay, kahit sandali lang pahinga muna tayo dun sa lilim. Alam ko po pagod ka na rin. Tiisin mo muna, Itoy. Kailangan makalayo tayo sa asyenda. Kapag tumigil tayo rito, baka maisipan pa ng mga tauhan niya na balikan tayo at kunin ang mga gamit natin. Sa bagay. Pero tay, bakit po ba sila ganun? Bakit po nila kinuha ang lupa natin ng ganun-ganun lang? Bakit hindi niyo po pinaglaban, tay? Wala tayong magagawa, anak. Wala tayong katibayan na sa atin ang lupang sinasaka natin. Hindi talaga sa atin yun. Paano hindi naging sa atin? Eh di ba ang tagal na po ninyong sinasaka yun? Saka lumaki na po ako dito. Eh sila, kailan lang naman dumating dito? Tapos, sa kanila na kagad yung lupa? Paano po nangyari yun? Wala kasi tayong titulo, anak. Hindi tulad nila. May pinanghahawakan sila. Sila ang may karapatan sa lupang yon. Kaya lilipat na po tayo sa bundok. Eh tay, wala na ba talaga tayong ibang malilipatan? Natatakot po kasi ako sa bundok eh. Dahil alam nyo, sabi ng mga kalaro ko, may mga multo at aswang daw po doon. Sabihin na natin na meron ng mga aswang at multo doon. Pero hindi sila ang dapat nating katakutan. Mas mapanganib ang mga taong buhay. Katulad po ba ni na Don Ricardo? Huwag ka na magbanggit ng pangalan, anak. Basta magtiwala ka. Mas magiging maayos tayo sa pupuntahan natin. Eh paano po tay? Kung meron na naman pong mang-agaw ng lupa natin doon, baka pag nakapagpatubo na po tayo ng mga tanim doon, may magsabi na naman po na sa kanila po ang bundok. Aba, malabong mangyari yon. Hindi magkakainteres ang mga tulad nila sa mga lupang tago at malayo sa kabiasnan. Ligtas tayo ron. Talaga po? Oo naman. Kaya huwag ka na mag-alala. Doon sa bundok, magpapatayo tayo ng sarili nating kubo. At kapag nakapagkaingin na tayo, sisiguraduhin kong walang makakaagaw nun sa atin. Malapit na kaming makalampas sa dulo ng mataas na bakod ng asyenda
nang makarinig ako ng ugong ng sasakyan. Lumingon ako at tumapat sa amin ang isang makintab na kotse. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang muka ni Doña Hermana, ang asawa ni Don Ricardo. "Oh, nandito pa pala kayo mag-ama. Saan ang punta niyo? Babalik na ba kayo sa lungga niyo sa itaas?" "Oo, aalis na kami. Dahil kinuha niyo ng lupa namin. Aakyat na lang kami sa bundok." "Anong kinuhan sinasabi mo?" "Hoy, para sabihin ko sa iyo, hindi yung kinuha. Binawi lang. Malaki ang pagkakaiba nun, mga magmang." "Hindi ho kami mga magmang. Huwag naman kayong magsalita ng ganyan." "At bakit? Totoo naman Pati ang anak mo. Wala kayong utang na loob. Ang tagal ninyong pinakinabangan ng lupa namin, tapos sasabihin mo kinuha?" "May utang na loob ho kami. Pero sabi nyo nun, hanggat masipag kaming nagtatanim, ay may matitirahan kami. Magdadalawang taon pa lang, mula nang lumitaw kayo. Heto't, pinalayas nyo na kagad kami." "At sumagot ka pa talaga? Yung kaperasong palay na ibinibigay ninyo, barya lang sa amin yon. Pasalamat ka nga. At pinalayas lang namin kayo, imbis na pagbayarin sa upa mula nang gamitin ninyo ang lupa ng walang pahintulot namin." "Ano ka nyo? Upa?" "Oo. Akala nyo ba may libre pa ngayon? Magpasalamat ka at pinalayas lang kita. Kung magbago kaya ang isip ko at idemanda ko kayo para pagbayarin sa lahat ng utang ninyo." Nakita kong namutla si tatay. Biglang nagbago ang mukha niya. Nawala ang tapang at napalitan ng takot sa banta ng babae. "Pasensya na ho. Hindi po kasi namin alam na meron palang may-ari ng lupang kinakaingin namin. Sige ho, aalis na ho kami. Huwag niyo na po kaming idemanda." "O sige, hindi na. Naku, pasalamat ka. Magandang araw ko ngayon dahil kung hindi..." At teka, gusto ko nga palag malaman mo na yung lupa na yon i-develop at gagawin ng resort. Alam mo ba kung ano ang maibibigay nun sa amin? Malaking pera, Lito. Maraming pera." "Ganun ho ba? Di maganda. Ayos yan. Para lalo ho kayong yumaman." "Talaga? Kaya sige na. Makakalis na kayo habang maganda pa ang mood ko. Doon kayo sa bundok. Doon. Kung saan kayo nababagay." "Sige ho. Aalis na ho kami." Hinila ko ang kamay ni tatay. Masakit na sa tenga ang pananalita ng babaeng yon. "Tay, tara na po. Huwag na po natin siyang pakinggan." "Hoy, bata! Huwag kang nakikisali sa usapan ng mga matatanda. Wala kang modo Gusto mo bang ipakaladkad kita sa mga tauhan ko?" "Donya, sandali lang ho. Bata lang ho siya, pasensya na. Hindi po niya sinasadya." "Hindi sinasadya. Bastos at walang breeding ang batang yan. Pareho kayong dugyot." "Tama na po. Sobra na po kayong magsalita Itoy, tumahimik ka. Humingi ka ng tawad ngayon din." "Po? Pero tay..." "Sabi nang humingi ka ng tawad Wala akong nagawa nang hilahin ako ni tatay palapit sa sasakyan. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya sa takot. Sorry po, Doña Hermana. Hindi na po mauulit." "Yan! Ganyan! Turuan mo ng mabuting asal ang anak mo." "Teka!" Nanlamig ako nang mapansin kong napatingin siya sa mga nakasupot na gamit namin na nasa kariton. Natakot ako na baka pati ito ay kanyang pagdiskitahan at hindi nga ako nagkamali. "Ano yung mga dala nyo? Bakit parang may nakita akong mga buto na dala ninyo dyan sa inyong kariton? Saan galing yan? Sa lupa namin? Aba,
Bakit nyo dinala ang mga yan? Galing po ito sa mga tanim namin. Gagamitin ho naming pang-umpisa ng anak ko. Sa akin yan. Hindi pwedeng dalhin nyo ang lahat ng bagay na galing sa lupa ko. Ibalik nyo yan sa akin. Mga magnanakaw talaga kayo. Agad na inutusan ng babae ang kanyang mga tauhan na nasa loob ng kanyang sasakyan. Hala, sige. Kunin nyo ang mga sako na yan. Lahat ng galing sa lupa namin kunin ninyo. Nanlamig ako habang pinapanood silang bumaba. Walang pasubali nilang hinalughog ang aming kariton. Yung mga buto na matyaga naming inipon at pinatuyo ni tatay. Mga buto ng pakwan, mais, sitaw at iba pa na inaasahan naming itatanim sa bundok ay marahas nilang kinuha. Halos madurog ako nang makita kong nilalamutak nila ang mga gamit namin at inihahagis pa sa putikan ang iba. Nakikiusap ako sa inyo, tama na ho. Huwag niyo pong kunin ang mga buto. Yan na lang po natira sa amin. Ngayon ko lang nakitang ganoon si tatay. Halos lumuhod siya sa harap ng sasakyan. Nakahawak sa pinto at panay ang pakiusap sa matandang babaeng walang puso. Pero si Doña Hermana, parang wala siyang naririnig. Nakatingin lang siya sa malayo habang pinapaypayan ang sarili. Lahat ng yan, bunga ng lupang pag-aari namin. Wala kayong karapatang kunin ang mga yan. Gusto kong sumbatan ang Donya. Gusto kong bawiin yung mga buto. Pero naisip ko na baka lalo lang lalala ang sitwasyon namin mag-ama. Masakit na sa akin na makitang pati ang dangal ni tatay ay unti-unti na ring natatapon sa kalsada kasabay ng mga gamit namin. Wala kaming nagawa. Humarap ulit siya sa amin. Ang mukha niya ay punong-puno ng pandidiri. Sige na, lumayas na kayo. Bumalik na kayo sa bundok nyo at doon kayo magpakabulok kasama ang mga unggoy. Ipinisara na niya ang bintana ng sasakyan at pagkatapos ay humarurot na ito. Nag-iwan ng makapal na usok na naging sanhi ng pag-ubo ko at ni tatay. Nanatili kaming nakatayo roon sa gitna ng kalsada. Gusto kong umiyak pero nangibabaw ang galit ko sa matandang babae. Tinignan ko si tatay. Nakatingin lang siya sa kanyang mga paa. Nasuot ang tsinelas na manipis at may tali pa ng alambre. Dahan-dahang lumuhod si tatay. Nakita ko ang panginginig ng kanyang kamay habang sinisimulang pulutin ang mga butong nalaglag na pwede pang isalba. Tay, tama na po. Wag na po, tay. Kailangan natin to, Itoy. Kahit ito lang ang itira natin, mabubuhay tayo. Hindi pwedeng wala tayong itatanim pagdating doon sa itaas. Lumuhod na rin ako sa tabi niya. Gamit ang mga daliri ko, unti-unti kong pinulot na rin ang bawat butil na nalaglag sa lupa. Pakiramdam ko noon, bawat butil na napupulot namin ay parang piraso ng aming dangal na pilit naming binubuo. Masakit sa akin na makita si tatay ng ganun. Siya ang lalaking hinahangaan ko noon bilang siyang pinakamalakas. Pero ngayon ay nagkukumahog sa gilid ng kalsada para sa ilang pirasong buto na nalaglag. Bakit ganun sila, tay? Bakit pati mga to kailangan nilang sirain at kunin? Talagang ganun, anak. Mga katutubo kasi tayo. Mababa ang tingin nila sa mga katulad natin. Akala nila mahihina tayo. Akala nila kapag wala sila, magugutom tayo. Ganun kataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Tumayo si tatay at pinagpag ang kanyang maduming pantalon.
Inilagay niya ang napulot naming mga buto sa isang maliit na telang sisidlan na hindi nakuha ng mga tauhan ni Doña Hermana. Pero mali sila. Hanggat may lupa tayo mabubungkal at pagtataniman, hindi tayo matatalo kailanman. Binuhat ulit ni Tatay ang sako. Tapos ay tumingin siya sa bundok na tila naghihintay sa amin. Tara na anak, iwanan na natin ang lugar na ito. Muli, dahan-dahan kong itinulak ang mabigat naming kariton. Medyo nanginginig pa nga ang mga bisig at binti ko, pero hindi na ako huminto. Lumayo kami sa sementadong kalsada at pumasok sa isang makitid na daan na puno ng matataas na damo. Ilang saglit pa ay narating na namin ang paanan ng bundok. Masukal ang paligid. Agad na inilabas ni Tatay ang kanyang mahabang panabas at sinimulan niyang linisin ang mga matataas na damo. Madilim na nang natapos si Tatay. Nagsindi na siya ng sulo. Isinabit niya ito sa katawan ng isang puno. Tapos ay nag-ipon siya ng mga tuyong damo at sanga. At nang makahanap ng patag na bahagi, doon siya gumawa ng siga. Dito na tayo magpapalipas ng gabi, Itoy. Dito po tayo matutulog. Hindi po ba kayo natatakot, Tay? Paano po kung may bigla po lumabas dyan na kung ano sa dilim? Ano naman lalabas dyan? Kung ang tinutukoy mo ay mga ligaw na hayop, wala kang dapat ikatakot, anak. Kasi takot ang mga yun sa apoy. Hindi sila lalapit sa atin. Paano po kung multo? O kaya mga aswang? Huwag kang matakot. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Saka alam mo, nung bata pa ako, ganitong-ganito ang buhay namin ng lolo mo. Ganito po? Wala po kayong bahay? Meron. May maliit na komunidad kami. Doon sa itaas ng bundok. May mga kasama kaming kapareho natin. Pero ang sinasabi ko, ganito kami noon ng lolo mo. Kasi sinasama niya ako para mangaso. Sa gubat na kami natutulog paminsan-minsan. Talaga po? Sumasama po kayong mga aso? Pero hindi ba kayo natatakot na baka kainin kayo ng mga hayop? O kaya maligaw po kayo sa gubat? Hindi kami natatakot. Kabisado kasi namin ang gubat nun. Saka, bakit ka matatakot sa biyaya ng gubat? Biyaya po ang mababangis na hayop, Tay. Hindi sumagot si Tatay. Pero alam kong seryoso siya. Lalo akong naging curious sa naging buhay nila noon bago sila bumaba sa kapatagan. Tay, sa tingin niyo po ba mas magiging okay po ang buhay natin dito kaysa po dun sa baryo? Oo naman, anak. Sa baryo kasi, lagi tayong tinitig ng iba. Pero dito sa gubat, lahat tayo rito pantay-pantay sa harap ng kalikasan. Sayang nga lang, at hindi na natin kasama ang ating mga katribo. Ang saya ng buhay namin noon. Napakasayan talaga. Kung masaya naman pala, Tay, bakit po kayo umiwalay sa kanila? Bakit niyo po naisipang makisalamuha po sa mga taga-ibaba? Huminga ng malalim si Tatay. Kumuha siya ng patpat at tahimik na inayos ang mga nagbabagang kahoy sa siga bago muling nagsalita. Hindi namin ginustong umalis, anak. Napilitan lang kami. Nung bata pa ako, maganda at sagana ang komunidad namin. Pero may mga dumating na mga illegal logger. Sinira nilang bundok. Pinutol nila ang mga naglalaki ang mga puno. Naging kalbo at mainit ang lugar namin simula nun. Tapos minsan, napadpad sila sa mismong komunidad. Pinalayas kami sa lugar namin. Hindi niyo po sila pinigilan? O ng mga matatanda po sa inyo?
Wala kaming laban, anak. May mga dala silang baril na mahaba. Marami sa amin ang natakot. Ang iba, mas piniling pumasok sa pinakamatarik na bahagi ng bundok. At kami naman ng lolo mo at ng ibang pamilya, naisip namin na baka mas ligtas sa ibaba. Ang buong akala namin, kung bababa kami sa baryo at magtatrabaho ng mahusay doon, ay magkakaroon kami ng tahimik na buhay at hindi na kailangan magtago. Naging tahimik po ba? Hindi nga eh. Ilang beses din kaming nagpalipat-lipat ng lugar hanggang sa napadpad kami sa baryo natin. Yung lupa na yon, puno pa noon ng mga matataas na damo at mga kawayan. Pinagtiyagaan namin ng lolo mo na linisin yun para magamit. Hindi naman namin alam na meron palang may-ari ng lupa na yon. Sa tingin niyo po, Tay, si Don Ricardo po ba talaga ang may-ari? Paano naging kanya po ang lupang pinaghirapan niyo? Hindi ko rin alam, anak. Wala tayong alam sa batas at wala tayong malipatan. Kaya wala tayong magagawa kundi ang ibigay ang lupa sa kanila. Dapat pala, sumama na lang kayo sa mga katribo natin sa matarik na bundok. Baka mas maayos pa ang buhay natin ngayon. Siguro nga, anak. Pero kung di ako napadpad sa baryo, hindi ko naman makikilala ang nanay mo. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Opo, baka hindi niyo po ako naging anak. Tama ka. Kaya lang, madaya ang nanay mo eh. Iniwan tayo na maaga. Kaya nga po. Pero ayos na rin po yun, Tay. Alam niyo naman kung gaano siya pinahirapan ng sakit niya noon. At least ngayon, payapa na po siya. Wala na pong sakit. At higit sa lahat, hindi na po niya mararanasan ang panggigipit sa atin ng mga mayayaman. Hindi na niya po makikitang tinataboy tayo sa sarili natin lupa. Tumahimik si tatay. Huminga siya ng malalim at sinimulang ayusin ang aming kariton. Inilatag niya ang isang lumang banig sa loob nito. Mabuti pa matulog na tayo, anak. Medyo lumalalim na ang gabi. Kailangan natin bumawi ng lakas para bukas. Heto, nakaanda ng tulugan mo. Halika na rito, anak. Po, kayo, Tay, saan po kayo matutulog? Dito na lang ako sa labas para mabantayan kita at ang mga gamit natin. Sige na, pumasok ka na rito sa loob para maging komportable ka. Kumuha si tatay ng ilang pirasong karton at inilatag sa mismong lupa sa tabi ng gulong ng kariton. Humiga siya ng dahan-dahan at ginawang unan ang sariling braso. Humiga na rin ako sa loob ng kariton at ilang sandali pa, nakatulog na din ako. Paggising namin, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Nagsimula na kaming maghanap ng mga materyales sa gagawin naming kubo. Pero hindi naging madali yun. Kailangan ng sipag at tiyaga sa pagtatrabaho. Hindi rin naging madali ang buhay namin sa mga araw na yon. Nabuhay kami sa mga bungang kahoy at sa saging para makaraos. Siguro ay inabot kami ng halos 2 o 3 linggo bago namin natapos ang munti naming kubo. Sa wakas natapos din. Ang ganda po ng kubo natin, Tay. Salamat naman at hindi na ako sa kariton matutulog mamayang gabi. O diba? Sabi ko naman sa'yo, matatapos din natin ito. Kaya nga po eh, sulit din talaga ang lahat ng pangangati at pagtitiis natin sa mga baging. Aba, oo naman. Saka sulit din po yung ilang araw na puro saging lang ang laman po ng tiyan natin. Tay, tao pa ba ako? Hindi pa ba ako mukhang matching? Loko ka talagang bata ka. Hindi pa naman. Pero may gagawin pa tayo. Sisimulan na natin ang pagkakaingin. Kaingin po? Ano po yun? Paraan yun ng paglilinis ng lupa, anak. Puputulin natin ang mga damo at matataas na talahib dyan sa paligid. Tapos ay tutuyuin at susunugin natin. Susunugin po?
Hindi po ba delikado yun? Mag-iingat naman tayo, anak. Babantayan natin yon. At kapag naihanda ng lupa, pwede na nating tamnan ng mga gulay. Tulad ng sitaw, mais at iba pa. Kapag namunga na mga yon, hindi na puro saging lang ang kakainin mo. Yun! Ayos yun, Tay. Sa wakas, makakakain na rin po tayo ng totoong pagkain. Bakit, anak? Totoong pagkain din naman ng saging, ah. O basta, tutulungan mo ako bukas, ha? Opo, Tay. Asahan niyo po yun. Kinaumagaan, maaga kaming nagising ulit ni tatay. Medyo masarap ang naging tulog ko kagabi dahil sa loob na kami ng kubo na tulog ni tatay. Hindi na masakit ang likod at mga paa ko dahil malaya ko na itong naiunat. At alam ko, ganun din ang pakiramdam ni tatay. Masigla siyang kumilos at palaging nakangiti. Masaya naming kinain ang huling piling ng saging na natira namin. At pagkatapos na kumain, agad na kaming naganda. Inilabas ni tatay ang kanyang panabas at binigyan naman ako ng isang mas maliit na gulok. O ito'y, daan-daan sa paggamit niya na. Ang tatabasin lang natin ay yung mga matataas na talahib at maliliit na palumpong. Opo, Tay. Agad kaming naglakad ni tatay patungo sa bahagi ng bundok na napili niyang linisin. Hindi naman ito kalayuan sa aming kubo, pero kakaumpisa pa lang namin ay naramdaman ko na ang hirap. Ang katipalalito tayo sa balat. Masasanay ka rin dyan, anak. Sa una lang yan. Kapag pinagpawisan ka na ng gusto, hindi mo na mapapansin ang kate. Sige na, simulan mo na riyan sa gilid. Ipunin mo sa gitna ang mga matatabas mo para mabilis matuyo. Ilang oras kaming nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw. Nakakapagod at nakakaubo ang alikabok mula sa mga talahib. Pero tuwing nakikita ko ang determinasyon ni tatay sa paghahawan, nabubuhayan din ako ng loob. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Dahil sa tindi ng sikat ng araw sa itaas ng bundok, mabilis na natuyo ang mga talahib at damo na aming tinabas. Handa na ang lahat para sa susunod naming hakbang. Ito'y halika rito, anak. Simulan na natin ang pagsusunog. Lumapit ako kay tatay at itinuro niya ang mga nakatumpok na mga damo sa nilinis naming kapirasong lupa. Tay, sigurado po ba kayong ayos lang po magsunog dito? Baka mamaya magalit po mga bantay ng gubat. Huwag kang mag-alala, anak. Ilang gabi ko na itong idinadasal at ipinagpapaalam sa kanila. Siguro naman ay papayag na sila. O ano, handa ka na ba? Opo, Tay, handa na po ako. Kumuha si tatay ng isang dakot ng tuyong damo. Sinindihan ito at inilagay sa ilalim ng tumpok. Mabilis na gumapang ang apoy. Narinig ko ang lagitik ng mga nasusunog na sanga. Doon ka sa bandang itaas at ako naman dito sa ibaba, anak. Tignan mo yung ginawa kong guhit sa lupa, ha? Kapag nakita mong lumampas ng apoy doon sa guhit, paluin mo kagad para hindi kumalat ang apoy. Oh, heto ang pamalo mo. Mag-iingat ka, ha? Opo, Tay, sige po. Mabilis akong tumakbo paakyat. Nakita ko nga doon ang ginawang guhit ni tatay. Agad akong naghanda at nag-abang. Sa una, maayos ang lahat. Kontrolado namin ang apoy. Masaya pa nga ako habang pinapalo ang maliliit na apoy na lumalapit sa paa ko. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging banayad, bigla itong lumakas at mas tumindi din ang sikat ng araw. Biglang lumakas ang dila ng apoy. May lumipad din at nalipat sa kabilang bahagi doon sa parte na hindi pa namin nalinisan ni tatay at puno yun ng mga tuyong talahib. Tay, tumalon po yung apoy sa kabila! Napalingon si tatay. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mabilis
na paggapang ng apoy sa tuyong mga damo. Naku po, Itoy. Kumuha ka ng mas malaking sanga. Bilisan mo. Kailangan natin patayin yan bago umabot sa mga puno. Tumakbo ako at kumuha ng sanga ng ipil-ipil. Hinampas ko ang apoy, pero dahil sa lakas ng hangin, lalo lang itong lumalaki. Ang init ay dumikit sa mukha ko at napaubo na din ako dahil sa kapal ng usok. Tay, hindi ko na po kaya! Ang init po! Huwag kang tumigil. Kumuha ka ng lupa. Hagisan mo. Nagmamadaling naghagis si tatay ng lupa gamit ang kanyang mga kamay. Ginaya ko siya. Nagkukumahog kami. Pero bigo kami. Gumapang ang apoy pataas, papunta sa mas masukal na bahagi ng gubat. Tay, masusunog po ang gubat! Natatakot na po ako! Diyos ko. Hindi ganito ang plano ko. Hindi ganito. Tay, paano na po yan? Mas lalo na po lumalaki ang apoy. Ano pong gagawin natin? Halika na. Wala na tayong magagawa, Itoy. Buwaba na tayo. Baka makulong tayo sa apoy. Dali. Atras na tayo. Umatras ako. Nanginginig na ang tuhod ko. Nakita ko pa ring lumalaban si tatay, pero masyado na talagang malakas ang apoy. Galit na galit ito na parang halimaw na nilalamon ang lahat ng madaanan nito. Natakot ako ng gusto dahil hindi lang ang pangarap naming bukid ang mawawala, pati na ang buong bundok. At siguradong kami ang sisisihin ng mga tao sa ibaba. Tumigil na si tatay. Nakita kong ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Alam kong naubusan na siya ng lakas at paraan. Ang apoy ay masyado nang malawak. Lumapit siya sa akin. Punong-puno na ng uling at dumi ang kanyang muka at katawan. Hinawakan niya ang balikat ko at pinaluhod sa lupa. Magdasal tayo, anak. Wala na tayong magagawa, kundi ang humingi ng tulong sa itaas at sa mga bantay ng gubat. Opo, Tay. Nakaluhod kaming dalawa. Pumikit si tatay at nagsimulang magdasal. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko na magsalita at magambala ang kanyang pagdarasal. Tay, kasalanan ko ba to? Hindi ko po kasi nabantayan ang apoy na maayos. Hindi, anak. Aksidente ito. Walang may gusto na nangyari. Magdasal ka. Humingi ka ng tawad sa kagubatan. Pumikit ako ng mariin at nagdasal ng taimtim. Ramdam ko sa harap ko yung init na nanggagaling sa sunog. Panginoon, at maging sa mga espiritu dito sa bundok, sa mga santo, lahat na po kayo tatawagin ko, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong hayaang masunog po ang bundok. Wala na po kaming ibang mapupuntahan. Gusto lang po naming mabuhay. Patawarin niyo po kami. Parang awa nyo na. Huwag ninyong bawiin ang kaisa-isang bagay na meron kami. Maawa ho kayo sa anak ko. Bigla akong nagmulat ng aking mga mata nang makaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin. Napansin kong biglang dumilim ang langit. Tay, tingnan niyo po ang langit oh. Mukhang uulan po. Kasabay ng pagdilat ni tatay ay ang pagdagundong ng malakas na kulog. At kasunod nito, bumuhos ang napakalakas na ulan. Malalaki ang mga patak na tumatama sa amin ni tatay. Diyos ko! Salamat! Maraming salamat at pinakinggan nyo kami! Tay, tingnan niyo. Namamatay na po ang malakas na apoy. Tumayo kami ni tatay at nagyakapan sa gitna ng malakas na ulan. Ang uling at alikabok na nasa aming katawan ay nahugasan na rin ng ulan. Tignan mo, anak. Napakagaling talaga ng dasal. Makapangyarihan talaga. Isang himala ang pangyayaring ito, Itoy. Kaya nga po, Tay, ang galing. Para pong magic.
Akala ko po talaga katapusan na po natin kanina eh. Mabuti na lang po talaga at umulan po ng ganito kalakas. Parang magic talaga anak, tama ka. Pero ganyang kabisa ang panalangin kapag wala ka ng ibang matatakbuhan. Kaya tandaan mo ito'y anak. Palagi ka lamang tatawag sa kanya at sa mga bantay natin dito. Lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa. Wag na wag mong kalilimutang kumapit sa kanila. Manampalataya ka lang anak. Opo tay, hindi ko po makakalimutan to. Akala ko po kanina, galit na po sa atin ang mga bantay ng bundok kaya lumaki po yung apoy. Pero po nung biglang umulan, naisip ko na binabantayan po talaga tayo. Tama ka. Sinubukan lang tayo. Pero hindi tayo pinabayaan. Tignan mo ang paligid ito'y. Nawala na talaga yung mga apoy. Pati mga baga. Ang natira na lang ay tumbasan lupa na punong-puno ng abo. Alam mo ba na napakataba niya para sa mga butong itatanim natin? Talaga po? Ibig bang sabihin yan ay tutubo po ng mabilis sa mga itatanim nating mais at sitaw dito po? Oo anak. Tignan mo. Parang tinulungan pa nga tayo ng langit para ihanda ang lupa para sa mga buto. Excited na po ako magtanim, tay. Naku, wag muna ngayon. Mabuti pa bumalik na tayo sa kubo at magbihis. Kailangan na din muna nating magpahinga. Halika na anak. Inakbayan ako ni tatay at sabay kaming lumusong sa maputik na daan pabalik sa aming kubo. Pagdating sa kubo, agad kaming nagpalit ng tuyong damit. Nang matapos ay sumandal ako sa dingding at pinanood ang ulan mula sa maliit naming bintana. Napakasarap sa pakiramdam ng katahimikan pagkatapos ng lahat ng gulo kanina. Ilang sandali pa ay di ko namalayan na nakatulog ako. Marahil ay dahil sa pagod at lamig ng paligid. Kinabukasan, medyo madilim pa nang magising ako. Nakita ko si tatay na nagbibihis at nakapaibabaw sa upuang kawayan ang kanyang malaking bayong. Tay, saan po kayo pupunta? Bababa muna ako sa baryo anak para mamili ng mga gamit natin at konting mga buto. Bibili po kayo ng pagkain? Oo, bibili na rin ako ng pagkain kasi panay na ang reklamo mo Saka kailangan nating magpalakas para mas marami tayong matrabaho dito sa bukid. O siya anak, paano? Aalis na muna si tatay ha. Ikaw nang bahala rito. Hindi po ba ako pwedeng sumama, tay? Hindi na muna anak. Nagmamadali kasi ako. Dito ka na lang muna. Magpahinga ka lang. Sige po, mag-iingat po kayo. Umalis na si tatay. Naiwan akong mag-isa sa kubo. Habang wala siya, naglinis ako ng kubo. Inayos ko ang aming mga gamit at kumuha na rin ako ng ilang tuyong kahoy sa silong para sa panggatong namin mamaya. Inayos ko yun sa ginawa naming lutuan ni tatay. Bandang tanghali, nang matanaw ko si tatay na pabalik na. Medyo hirap siya sa pagbibitbit ng bayong, kaya alam kong marami ang laman nun. Nasabik ako bigla. Agad ko siyang sinalubong para tulungan sa mga dala niya. Salamat naman po, tay, at nakauwi na po kayo. Kanina pa po ako nag-aabang sa inyo eh. Tay, ano po yung dala nyo? May tinapay po ba kayong binili? Gutom na po ako eh. Oh, bakit hindi ka pa kumain? Hindi pa po eh. Ubus na po kasi yung saging. Wala na po akong makitang ibang makakain eh. Oo nga pala no. Pasensya ka na't nakalimutan ko. Nalipasan ka tuloy ng gutom. Kaya nga po eh, pero ayos lang po yun. Kaya ko naman puntisin. Naku, huwag kang magtitiis-tiis dyan. Dahil may sorpresa ako sa'yo. Eto, dumaan ako sa karinderya kanina. Bumili ako ng mainit na kanin at paborito mong ulam. Wow! Adobong baboy! Ang bango naman yan, tay. Maraming salamat po ah. Tamang-tama, mapaparami po ang kain ko nito. Sulit ang paghihintay. O sige na, sige na.
iayos muna natin itong mga pinamili ko para makakain na tayo ng sabay. Inilapag namin ang mga gamit sa loob ng kubo. Sa wakas, pagkatapos ng ilang araw na puro saging at bungang kahoy ang laman ng sikmura namin, baka kakain na rin kami ng maayos. Mas lalo pa ako natuwa nang makita kong may mga biniling bigas at dilata si tatay. Pero habang inaayos ko ang mga yon, ay napansin kong hindi na siya kumibo. Lumapit siya sa may bintana at doon naupo. Nakatulala lang siya sa labas ng bintana at parang nanginginig ang mga kamay niya habang nagsisindi ng tabako. Tay, okay lang po ba kayo? Lumingon sa akin si tatay. Yung ngiti niya kanina biglang nawala at napalitan ng matinding pag-aalala. May nangyari po ba sa inyo, tay, habang nasa baryo po kayo? Wala, anak. Pero may masamang nangyari sa ibaba. Habang papunta ako sa palengke, napadaan ako dun sa may tulay sa may ilog. Maraming taong nagkakagulo. Bakit po, tay? May aksidente po ba? May nalunod? Sana nga'y aksidente na lang, anak. Pero hindi. May mga patay na tao na natagpuan doon sa pampang. Parang itinapon doon kagabi. Talaga po? Sino po may gawa nun? Kilala niyo po ba yung mga patay? Hindi, anak. Hindi ko sila kilala. Pero nakakaawa sila. Hindi ko makalimutan yung itsura nila. Hindi lang sila basta pinatay. Masahol pa sa hayop ang ginawa sa kanila. Anong ibig niyo pong sabihin, tay? Bakit niyo po nasabing masahol pa po sa hayop? Wakwak ang tiyan nila. Mula sa dibdib hanggang sa puson. Pero mas nakakatakot, wala na silang lamang loob. Bakante ang loob ng katawan nila na para bang sadyang kinuha o kinain ng kung anong nilalang. At ang nakapagtataka pa, malinis ang pagkakahati. Tapos wala man lang ni isang patak ng dugo sa paligid o sa katawan ng mga biktima. Sabi nga ng mga tao doon, imposible daw na tao ang may gawa nun. Nabitiwan ko ang hawak kong dilata. Gumulong ito sa sahig at hindi ko nagawang pulutin dahil sa matinding pagkabigla. Tay, aswang po ba? Yun ang sabi nila. Pero sa tanda ko na to, hindi pa ako nakakakita ng totoong aswang sa buhay ko. Pero ngayon lang din ako nakakita ng ganong klase ng pagpatay. Hindi ko tuloy maisip kung totoo ba o hindi ang mga aswang. Sabi po ng mga kalaro ko, meron daw po talaga mga aswang, tay. Lumalabas sila kapag gabi, lalo na po kapag kabilugan ng buwan. Naghahanap po sila ng mga tao na pwede po nilang maging biktima. Tapos, kakainin po nila ang atay at puso. Kung may mga aswang nga ba sa baba, mas lalo tayong dapat na mag-ingat dito. Baka mamaya ay matuntun nila ang lugar natin. Natatakot po ba kayo sa aswang, tay? Hindi, anak. Pero natatakot ako para sa'yo at sa kaligtasan mo. Huwag po kayong mag-alala, tay. Magdasal na lang po tayo para sa proteksyon po natin. Sabi niyo nga po, di ba? Binabantayan po tayo ng mga espiritu dito sa bundok. Tama ka, anak. Mabuti't pinaalala mo sa akin yan. Pero kailangan pa rin natin maganda para kung sakali man na may maligaw dito at manggulo, kaya nating lumaban. May pagtatanggol natin ang ating mga sarili. Ano pong kailangan nating gawin? Magsasanay tayo, anak. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo rito at maghihintay ng kung anong mangyayari. Ano pong klaseng pagsasanay, tay? Tuturuan kita kung paano ang mga so. Bakit naman po pangangaso, tay? Ano pong maitutulong niyan kung sakaling salakayin po tayo ng mga aswang? Makinig ka, ito'y anak. Kapag alam mo kung paano hulihin ng isang mailap na babuira mo, kaya mo na ring bitagin o hulihin ang anumang masamang loob na papasok dito sa teritoryo natin. Talaga po? Huminga ako ng malalim. Medyo kinakabahan ako, pero nakaramdam ako ng konting excitement.
dahil bago sa akin ang gustong ituro ni tatay. Saka tama si tatay. Kailangan ay maging handa kami at hindi kami magpapatalo ng ganun lang. Sige po tay, turuan niyo po ako. Gusto ko po, maging kasing galing niyo po ako sa pangangaso para kahit wala po kayo dito sa bahay, kaya ko pong protektahan ang sarili ko. Yan ang anak ko. O sige, bago tayo magsimula sa practice, kainin muna natin yung adobo at kanin. Magpalakas tayo ng katawan. Dahil simula mamaya, mangangaso na tayo. Masarap ang kain namin ng tanghalian. Malinamnam ang adobong baboy. Doon sumagi sa isip ko na mabuti din na matuto aso. Hindi lang dahil sa gusto kong matuto kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko, kundi para na rin makatikim kami ng masarap na ulam ni tatay. Samantala, nang matapos kaming kumain at magligpit, inayos na ni tatay ang mga supot ng buto sa ibabaw ng aming maliit na lamesa. Itatanim na natin ang mga ito, anak. Sige po tay. Bali ganito, hahatiin natin ito sa 2 batch. Yung iba, itatanim natin sa itaas at yung iba naman ay dito sa may malapit sa kubo natin. Bakit kailangan pa pong hatiin tay? Hindi ba pwedeng pagsamasamahin na lang po lahat sa iisang lugar para hindi na po matrabaho at para kapag nagdilig ay hindi po tayo mahihirapan? Hindi pwede, anak. Kailangan ay magtanim tayo sa 2 bahagi para kung sakali man na may maligaw na hayop dito at sirain ang isang bahagi, merong matitira. Dapat lagi tayo may reserba. Nang maiayos na ang lahat, kinuha na namin ang mga gamit at lumabas ng kubo. Mabuti na lang at medyo makulimlim ang langit ng mga oras na yon. Kaya naman, hindi masakit sa balat ang araw. Sinimulan naming itanim ang mga buto. Gumawa ng butas si tatay gamit ang matulis na kahoy. Maingat kong hinuhulugan ng 2 o 3 buto ang bawat butas. Natapos kami sa pagtatanim. Bandang 3:00 ng hapon. Pawisan kami pareho, pero masaya kami dahil nakikita ko ang itsura ng aming munting sakahan sa isip ko. Pero hindi pa doon natatapos ang araw. Pag-uwi namin sa bahay, ay agad niyang inilabas ang isang lumang pana at palaso. Hala, may ganyan ka palang gamit tay. Oo naman. Nung bata pa ako, ito ang gamit ko sa pangangaso. At siya namang ipapamana ko sa'yo. Talaga po? Kaso lang, hindi naman po ako marunong gumamit niyan eh. Kaya nga kita tuturuan eh. Huli ka na. Doon tayo sa banda ron. Naglakad kami ng kaunti palayo sa kubo. Nang nakarating kami sa isang patag na bahagi, malapit sa malalaking puno, inabot sa akin ni tatay ang pana. Mabigat ito at gawa sa pinanday na bakal. Hawakan mo rito sa gitna. Huwag masyadong maigpit. Dapat ay relax lang ang iyong palad para hindi manginig ang iyong asinta. Itinuro ni tatay ang tamang tayo. Dapat ay bahagyang nakabuka ang mga paa at diretso ang likod. Kinuha niya ang isang palaso na ang dulo ay gawa sa matulis ding bakal. O sige, ganyan nga anak. Ipasok mo ang dulo ng palaso sa pisi. Hilahin mo hanggang sa umabot sa iyong balikat at sa tapat ng iyong panga. Gamitin mo ang lakas ng likod mo. Tay, ang hirap. Ang higpit. Hinga ka muna ng malalim, tapos ay dahan-dahan mong banatin. Isipin mo na bahagi ng iyong braso ang pana at palaso na yan. Sige, gawin mo. Banatin mo. Kaya mo yan. Muli kong sinubukan. Nag-concentrate ako at nagawa ko nga matapos lamang ang ilang segundo. O sige, ngayon naman, bitiwan mo na. Binitiwan ko ang nabanat na pisi. Sa sobrang lakas ng pitik, muntik pa akong mawalan ng balanse. Ang palaso ay lumipad ng mabilis pero tumama lang ito sa lupa.
malayo sa puno na siyang dapat kong target. Ayos lang yan. Sa umpisa talaga ay mahirap. Magtiyaga ka lang anak. Matututunan mo rin yan ng mahusay kagaya ko. Heto, tignan mo. Kinuha sa akin ni tatay ang pana at palaso. Sa isang iglap, nagbago ang tindig niya. Ang maamo niyang muka kanina ay naging seryoso at matalas ang tingin. Hindi siya huminga habang hinihila ang pisi. Sa isang kisap mata, binitiwan niya ito. Bumaon ang palaso sa gitna mismo ng puno. O ano, nakita mo ba yon? Ang galing, Tay! Ang astig niyo po talaga! Idol na idol talaga kita, Tay! Ang galing-galing mo! Siyempre. At yan ang ganyan dapat mong matutunan. Ano, gusto mo ba ulit subukan? Tumango ako kay tatay. Tapos ay muli akong sumubok. Sa muli kong pagbitaw, ganun pa rin. Sa lupa pa din ang tama. Ayos lang yan anak. Hindi naman tayo nagmamadaling matuto ka kagad. Basta magtiyaga ka lang at makukuha mo din ang tamang pag-asinta. Salamat po, Tay, ah. Hayaan niyo po at palagi po ako mag-iensayo. Tama anak. Mag-ensayo ka na mag-ensayo. Dahil kapag natuto kang pumana ng mailap na hayop sa gitna ng gubat, hindi ka na mahihirapan kung sakaling may masamang nilalang na sumalakay sa atin dito. Ang aswang ay parang hayop din. May amoy, may tunog at may galaw. At may takot din sila sa matutulis na bagay. Sa sinabing yun ni tatay, mas lalo pa akong ginanahan. Hindi ako tumigil kahit na puro sablay. Hanggang sa huling tira ko. Bumaon ng palaso sa gitna ng puno. Doon mismo sa tinamaan ng tatay ko. Tay! Natamaan ko na! Kita niyo po yun! Ang galing ko, Tay! Nagawa ko po! Yahoo! Magaling anak, magaling! Nakangiting sabi ni tatay habang tinatapik ang balikat ko. Ramdam ko ang labis na pagmamalaki niya. Sa wakas, pagkatapos ng maraming sablay, nagawa ko ring itama ang palaso sa gitna ng puno. Ang sarap sa pakiramdam. Samantala, dahil magtatakip silim na, nagpasya kaming bumalik sa kubo. Nang makabalik na kami, ay hindi pa rin nagpahinga si tatay. Inilapag ko ang pana sa aming papag habang siya naman ay dumiretso sa isang sulok kung saan nakatago ang kanyang malaking batong hasaan. Kinuha niya ang kanyang paboritong itak at ginagamit pa niya nung nasa hasyenda kami. Tay, kailangan bang hasain ng gusto yan? Matalas naman na yan, Tay, ah. Parang kailan lang po nung huli niyo pong hinasayan. Hindi kasi sapat yung basta matalim lang anak. Kailangan ay matalim na matalim para makasugat ka ng aswang. Sinubukan ni tatay ang talim sa pamamagitan ng pagdaan nito sa isang hibla ng kanyang buhok. Nang mahati ito ng walang kahirap-hirap, tumango siya ng sunod-sunod. Ayos na to. Matalim na. Kumuha siya ng isang basahan na may konting langis at maingat na pinunasan ang bakal para hindi ito kalawangin. Inilagay ni tatay ang itak sa kanyang bewang. Parang nakahanda siya anumang oras. Nang matapos ay agad niya akong inutusan na isarado ang mga pinto at bintana. Lumipas ang mga araw at gabi. Wala namang anumang masamang nangyari sa amin ng tatay ko. Unti-unting nawala ang takot na nararamdaman namin sa unang gabi. Naging maayos ang takbo ng buhay namin sa bundok. Sa umaga, abala kami sa pag-aalaga ng aming mga tanim. Hanggang sa sumibol na ang iba. Sa hapon naman ay nagpapatuloy kami sa pagsasanay. Dahil sa tiyaga ni tatay na master ko na ang paghawak ng pana at palaso. Hindi na ako sumasablay sa pag-asinta at kaya ko na ring gumalaw ng tahimik. Isang gabi,
naisipan ni tatay na dalhin ako sa ibang bahagi ng gubat. Ngayong gabi, susubukan na natin mga anak. Kailangan na rin natin subukan yung galing mo. O ano, handa ka na ba Itoy anak? Opo tay, handa na po ako. Saan po tayo pupunta? Doon tayo sa gawing itaas, sa may malapit sa bangin. Maraming baboy ramo doon na lumalabas kapag ganitong madilim ng buwan. Minsan nakita ko na sila doon. Sige tay, tara. Tamang-tama, namimiss ko na rin pong mag-ulam ng adobong baboy. Pumasok kami sa masukal na bahagi ng gubat at umakyat sa itaas. Maingat ang aming naging mga hakbang. Nakasunod lang ako sa likod ni tatay. Pero habang naglalakad kami papunta sa eksaktong lugar na sinabi ni tatay, ay may nadaanan kaming isang malaking kuweba. Biglang tumigil si tatay. May narinig kaming mga boses ng tao. Huwag kang maingay anak ha. Hindi natin alam kung sino mga yan. Kailangan natin mag-ingat. Dahan-dahan kaming gumapang palapit sa bukana ng kuweba. Nagtago kami sa malalaking bato at makakapal na halaman. Sumilip kami ng kaunti, pero puro kadiliman lang ang nakikita namin. Intindi niyo ang sitwasyon. May problema tayo sa lumang kuta. Hindi na ligtas doon. Dahil masyadong malapit na sa mga nagroronda. Kailangan na naming humanap ng bagong tirahan para sa buong kulto. Itong lugar na to, hindi ba pwede dito? Mahirap dito. Malamig. Madilim at kulang sa pagkain. Hindi kami sanay sa ganitong lugar. Saka paano kung matuntun kami ng tatay mo? Alam mo naman ang ginagawa niya sa mga miyembro na tumitiwalag sa kanya. Huwag kayo mag-alala. Ako bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. O sige, ako nang bahala sa paghanap ng isang magandang lugar para sa inyo. Bigyan nyo lang ako ng ilang buwan. Pero hanggat wala pa, dito na muna kayo. Napasiksik ako sa likod ni tatay. Bakit hindi na lang kami sa inyo? Hindi maaari doon. Hindi kayo pwede sa bahay dahil baka makita kayo doon ni Ama. Malalagot tayo pare-parehas kapag nalaman niya na kinukup-kup ko mga tumiwalag sa kanyang kulto. Alam ba niya ang lugar mo? Alam ba niya kung nasa ka ngayon? Di ba? Hindi naman. Hindi nyo kilala ang ama ko. Matalino siya at hindi natin maiisahan. Sigurado ko na dahil doon sa ginawa ninyong pagpatay ay nabalitaan na nila yon at nagmamanman na sila. Kaya naman magtiis na muna kayo rito. Hahanap ako ng isang magandang pagkukutaan ninyo kung saan hindi kayo makikita ng kahit sino, lalo na ng mga tauhan ni Ama. Paano ang pagkain namin? Delikado na bumaba kami sa baryo. Magpapadala ako ng pagkain ninyo. Mag-uutos ako sa mga tauhan ko na bigyan kayo ng pagkain. Iiwan namin yon sa may malaking puno ng balete sa ibaba. Huwag kayong lalabas ng kuweba kapag maliwanag ang araw. Maliwanag ba? Oo, kaya lang Huwag nang matigas ang ulo. 3 pa lang tayo. Hindi pa natin kaya ang grupo ni Ama. Kailangan muna natin magpalakas ng puwersa. Hindi pwedeng padalos-dalos tayo. Dahil kapag tayo ay nagkamali at matuntun kayo dito, patay tayong lahat. Sige, dito na po muna kami. O siya, sige na. Aalis na ako at marami pa akong gagawin sa baryo. Kayong dalawa, kapag nagugutom kayo, maraming baboy ramoron sa may malapit sa bangin. Pagtyagaan nyo na lamang muna yon. Kung nauuwaw at nagugutom kayo, sa sariwan dugo at laman. Sa pagkakataong yun, ay hinawakan ako ni tatay sa isa kong kamay. Sinenyasan niya akong umatras. Dahan-dahan lumayo kami sa kuweba ng tahimik. Hindi na kami nagpatuloy sa pangangaso, lalo't alam namin na may panganib. Alam namin na hindi mga tao ang nasa loob ng kuweba. Binilisan namin ang paglalakad at ilang sandali pa, narating na namin ang aming kubo. Tay,
Sa palagay niyo po ba, sila po yung pumatay sa mga tao na tagpuan sa ilog? Posible anak. Sila nga siguro yon. Anong gagawin natin, Tay? Baka makita po nila tong lugar natin. Kailangan nating maging mas maingat. Gagawa tayo ng mga bitag para hindi sila makalapit sa atin. Tay, baka naman mas maganda kung bumaba na po tayo para magsumbong. Hindi anak. Narinig mo naman kanina, di ba? May kausap silang taga-baryo. Kaya hindi tayo basta-basta magsusumbong kahit kanino. Dahil hindi natin alam kung sino ang kakampi at kalaban. Tay, natatakot ako. Oh, bakit ka naman natatakot? Di ba ikaw naman na nagsabi sa akin na binabantayan tayo ng mga espiritu dito sa gubat? Tapos, di ba nga, kaya nag-iensayo tayo para sa mga ganitong pagkakataon. Eh hindi ka mag-alala kasi kaya mo na lumaban. Kaya huwag kang matakot anak. Hanggat hawak natin ang ating mga sandata at pananampalataya, alam natin ang pasikot-sikot dito sa lugar natin. Eh lamang tayo. Tay, sino kaya yung ama na sinasabi ng lalaki? Narinig natin kanina, di ba, na malalagot daw sila kapag nalaman nung ama niya na kinukup niya yung mga tumiwalag sa kulto? Sigurado ko anak, na malaking tao yon sa baryo o kaya sa bayan. Pero hindi natin alam kung sino. Ang alam lang natin ay may hidwaan sila. Yung anak, nagtatayo ng sariling kuta niya rito sa itaas na hindi alam ng ama niya. Gulo yun. At kapag may gulo, ang mga makapangyarihan, laging ang mga maliliit na gaya natin ang nadadamay. Kaya nga po eh. Inayos na ni tatay ang aming higaan. O siya sige, matulog na tayo. Kailangan natin ng lakas para bukas. Marami tayong gagawing mga patibong. Mahirap na. Mas maigi nang may depensa tayo kung sakali mang mapadpad ang isa sa kanila dito sa atin. Tumango ako at nahiga sa banig nang maiayos na ni tatay ang aming higaan. Pero makalipas ang ilang oras, hindi ako dalawin ng antok. Iniisip ko ang aming mga tanim. Ang mga mais at mga sitaw ay nagsisimula ng tumubo. Nag-alala ko na baka sirain na naman nila ang pinagpaguran namin ni tatay. Tay, gising ka pa po ba? Oo anak. Ikaw, bakit di ka pa natutulog? Yung mga tanim po natin, Tay. Sa katumbahay. Baka kunin po nila ulit. Pangako ito'y anak. Hindi ko bibitiwan ang lugar na ito. Sa atin ito. At hindi natin ibibigay kahit kanino. Kahit anong mangyari. Kahit sino pa sila. Opo, magdarasal na lang po ko para po sa ating dalawa. Tama yan. O sige na anak. Ipikit mo na ang mga mata mo. Ipagkatiwala natin sa may kapal at sa mga espiritu ng bundok ang gabing ito. Huwag kang matakot. Napanatag ako sa sinabing yun ni tatay. Muli kong ipinikit ang aking mga mata at nakatulog na ako. Kinabukasan, tinanghali na ako ng gising. Agad kong kinapa ang nasa tabi ko. Pero wala si tatay. Bigla kong kinabahan at napabalikwas ng bangon. Sa isip ko, baka may nangyaring masama o baka bumalik siya sa kuweba ng mag-isa. Dali-dali akong lumabas ng kubo habang bitbit ko ang aking pana. Tay? Tay, nasan kayo? Anak, nandito ako. Huwag kang sumigaw. At baka marinig tayo ng mga nasa gubat. Nakita ko siyang paparating. Pawis na pawis at may pasan-pasan na kumpol ng mahahaba at matitigas na damo. Mukha itong maliliit na kawayan pero mas payat at tuwid na tuwid. Saan po kayo galing, Tay? Akala ko po kung ano na po nangyari sa inyo eh. Tsaka Tay, ano po ba yung mga dala nyo? Ibinaba niya ang pasan niya sa tapat ng hagdan namin. Ito ang tinatawag na runo anak. Nakakita ako ng malaking kumpol sa gawing itaas habang nagmamasid-masid ako kaninang madaling araw. Runo? Aani naman po natin yan, Tay. Gagamitin natin to sa mga gagawin natin bitag sa paligid ng ating kubo.
Kumuha si tatay ng isang tangkay at ipinakita sa akin kung gaano ito katuwid. Gagawa din tayo ng mga pananda gamit ito. Itutusok natin ito sa mga madidilim na bahagi ng ating lupa. Kapag nakita nating nabali o natumba mga ito, ibig sabihin ay may pumasok sa teritoryo natin nang wala tayo. Ang galing po ah! Marami palang magagawa ang damo na yan para sa atin. Aba, hindi lang yun anak. Dahil iisa na lang ang palaso na natira sa luma kong sandata. Kaya ito ang gagawin natin palaso. Talaga po? Pwede po yan? Oo naman. Tatapyasin lang natin ang dulo nito. Tapos ay patitigasin sa apoy at lalagyan ng kaunting bigat sa may unahan. Magiging magandang uri na ito ng palaso. Malayo din ang malilipad nito kumpara sa palaso na gawa sa bakal o kaya ng kawayan. Kumuha si tatay ng kanyang itak at naupo kami sa silong ng kubo. Sinimulan naming linisin ang mga runo. Inalis namin ang mga dahon nito hanggang sa lumitaw ang maputi at makinis na katawan ng damo. Pinutol-putol ni tatay ang mga ito sa sukat na sakto sa aking pana. Matapos putulin, dahan-dahan niyang tinaliman ang dulo ng bawat patpat. Tapos ay gumawa siya ng apoy at itinabi isa-isa ang mga ito. O ikaw naman, itabi mo lang yan sa baga. Huwag mong ididikit sa apoy ha. Hayaan mo lang na umausukan at mainitan ng baga. Sinunod ko ang utos ni tatay. Habang dinadarang ko sa init ang dulo ng runo, napapansin kong nagbabago ang kulay nito at nagiging kayumanggi. At nang hawakan ko ang mga natapos ni tatay, ramdam kong tumigas nga ang dulo nito at tumalim na parang bakal. Nang matapos ang unang 5 piraso, sinubukan namin paliparin ang isa. Halos hindi ko namalayan ang bilis ng lipad nito hanggang sa bumao nito nang malalim sa isang puno sa malayo. Napangiti ako. Mas magaan nga ito sa kamay pero mas mabilis kaysa sa lumang palaso ni tatay. Samantala, matapos maayos ang palaso, lumapit naman kami sa paggawa ng mga bitag. Kinuha ni tatay ang mga natitirang runo. Dapat tandaan mo ang mga bitag na ito ha. Hindi pwede na ako o ikaw ang mabiktima nito. Para lang ito sa mga taong gustong pumasok dito nang walang pahintulot. Opo tay, tatandaan ko po ang mga ito. Tinulungan ko si tatay na maglagay ng mga bitag na ito sa paligid ng aming bahay. Gumawa na rin kami ng isang simpleng balatik, isang uri ng patibong na gawa sa kawayan at runo na bibitaw kapag may natapakan na tali. Naglagay kami sa palibot ng kubo at doon sa may taniman. Siniguro namin na bawat sulok ay may nakaabang na panganib para sa sino mang magtatangkang pumasok nang walang paalam. Lumipas ang 1 buwan, ngunit wala namang nangyaring masama sa amin. Wala ding sumalakay na aswang, pero nagkaroon kami ng isang malaking problema. Ang dating malamig na simoy ng hangin ay napalitan ng kakaibang init. Nagkaroon ng tagtuyot, yung sapa na tuyo at pati na yung bukal na pinagkukunan namin ng maiinom. Hindi maganda to, Itoy. Wala na tayong makukuhaan ng tubig. Kaya nga po eh, malaking problema po ito tay. Mamamatay po ang mga pananim natin kapag hindi po tayo nakaharap ng tubig. Bakit po kaya nangyayari to? Sa palagay ko, Itoy, may kinalaman ito sa mga naninirahan sa kuweba. Ang kasamaan kasi at yung mga ritual na ginagawa nila, nilalaso nito ang balanse ng gubat. Kaya ngayon, parang naisumpa na ang lupang ito. Saka baka nagagalit na ang mga espiritong bantay. Tay, ano pong gagawin natin? Aalis na po ba tayo dito? Hindi anak. Ang kailangan lang natin ay gumawa ng paraan. Kung walang tubig dito sa taas, kumuha tayo sa ilalim ng tubig. Maghuhukay tayo at gagawa ng balon. Nagdesisyon kaming magukay ng balon sa likod mismo ng aming kubo. Gamit ang lumang pala,
bareta at piko, sinimulan na namin ang pagbubungkal. Mahirap. Sobrang hirap pero pinagtiyagaan namin. Ilang araw din kaming nagukay mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog. Nasa ika-7 araw na kami ng pagukay. Nasa loob kami ng malalim na butas. Halos lampas tao na din ang lalim nito. Tay, parang wala naman pong tubig dito. Ang lalim na po na nauukay natin pero wala pa rin po. Huwag kang susuko, anak. Konting tiyaga na lang. Meron yan. May bubukal din na tubig dyan. Umupo ako sa gilid ng hukay at sandaling nagpahinga. Kumuha ako ng isang dakot na lupa. Nakakatapyas ko lang. Mamasa-masa ito ng kaunti kumpara sa ibabaw. Inilapit ko ito sa ilong ko hanggang sa natigilan ako. Tay, ang bango po ng lupa. Parang amoy rosas po. Napahinto si tatay sa paghila ng timbang may lupa. Kumuha din siya ng putik at sininghot ito ng malalim sabay umiling. Wala naman ito ya. Amoy lupa pa rin naman. Baka guni-guni mo lang yan dahil sa gutom at uhaw mo. Mabuti pa ay magpahinga ka na lang muna. Ako rin. Ibababa ko ng lubid at umakyat ka na dito. Hindi po, Tay. Sigurado po ako mabango po talaga ang lupa. Saka, mamasa-masa po. Sa palagay ko malapit na po tayo tulad po ng sinabi nyo kanina. Konting hukay na lang po at magkakatubig na. Muli kong binareta ang lupa. Tumama ang bakal sa isang matigas na bato sa ilalim. Subalit pagkatapos nun, may narinig kaming malakas na singaw. Tay, ano yun? May sumisingaw po sa ilalim. Umatras ka ito eh. Baka kung anong hangin yan. Agad akong sumandal sa gilid at napahawak sa lubid na ibinaba ni tatay. Pero kasunod ng singaw na yon ay biglang may bumulwak na tubig. Pero hindi ito basta umagos o bumukal lang. Para itong balisuso o apa na bumubulwak ng paikot at pataas. Ang tubig ay hindi marumi o maputi. Kumikinang ito na parabang kristal kahit nahahaluan pa ng putik. Itoy, umakyat ka na, dali! Agad akong kumapit sa lubid at mabilis na umakyat bago pa man mapuno ang balon. Ramdam ko sa paanan ko ang malamig na tilamsik ng tubig na mabilis ang pag-angat. Pagdating ko sa itaas, agad kong inabot ang kamay ni tatay para tulungan akong makaahon. Hingal na hingal ako at napaupo kami sa damuhan habang pinagmamasdan ang milagorong nangyayari sa harap namin. Umaapaw na ito at dahan-dahang dumadaloy palabas ng balon. Tay, amuyin niyo po. Sa tubig nang gagaling po mabangong amoy. Aba, oo nga no. Tama ka, anak. Para tayo ngayong sinabuyan ng maraming talulot ng rosas. Ang bango. Muling sumalok si tatay ng tubig at sinubukang inumin ito. Aba, ayos ah. Manamis-namis ang tubig, anak. Subukan mong uminom. Sumubok din ako. Pagdampi pa lang ng tubig sa labi ko. Parang nawala na ang lahat ng hapdi ng paltos sa mga kamay ko. Matamis nga ito at mas masarap pa sa anumang bukal na natikman namin ni tatay. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad kaming kumuha ng mga kawayang tubo at agad na iniayos ito para maging daluyan ng tubig papunta sa aming mga pananim. Nang mga sumunod na araw, ang taniman namin ay biglang nagbago. Tay, tingnan nyo. Namumunga na po mga kalabasa natin. Ang lalaki po. Tapos yung mga sitaw po natin, ang daming bunga. Yung mga mais, tay, tignan nyo. Naging green na po yung daon, tay. Ang galing! Milagro ito, anak. Siguro ay niregaluhan tayo ng mga espiritu ng bundok dahil sa hindi natin pagsuko. Tignan mo ang paligid natin. Napatingin nga ako sa labas ng aming bakod. Ang buong gubat ay parang natuyot, naging kulay kape at mainit. Pero ang aming munting lupa sa gitna ay kulay luntian at buhay na buhay ang mga tanim.
Para kaming nasa isang paraiso sa gitna ng impyerno. Maswerte talaga tayo, anak. At palaging dinidinig ng mga espiritu ang ating mga dasal. Kaya nga po, sa wakas, hindi na po tayo mauuhaw at hindi na rin po tayo magugutom, Tay. Naging masagana nga ang buhay namin matapos ang milagrong yon sa balon. Dahil sa sobrang dami ng aming ani na hindi na namin kayang ubusin, nagpasya si tatay na panahon na para mapakinabangan ang aming pinaghirapan. Anak, babubulok lang itong mga gulay dito. Sayang ang grasya. Mabuti pa ay bababa ako para dun ibenta sa bayan ng mga ani natin. Para may pambili tayo ng asin, kape, gatas at iba pa. Opo, Tay, sige ho. Pero kung marami kang mapagbibilan, bumili ka na din po ng karne para naman po may pagsaluan po tayong masarap mamayang gabi. Walang problema, anak. Salamat talaga sa Diyos. Ang dami ng ani natin. Hindi ya tayo pinabayaan. Ganun na nga ang ginawa ni tatay. Halos linggo-linggo siyang bumababa sa bayan. Laging puno ang kariton ng mga gulay. At lahat ng yon ay napapaubos niya sa palengke. Ang balita tungkol sa matandang galing sa bundok na nagbebenta ng mga sariwa at masasarap na gulay ay mabilis na kumalat. Naging bukang bibig siya ng mga tinderong uhaw sa supply dahil sa tindi ng tagtuyot. Pero ang hindi namin alam, ang tagumpay na ito na inakala naming magliligtas sa amin sa pagkagutom, ito pala ang magiging mitya ng isang malaking problema. Nakarating ang balita sa mga taong hindi lang gulay ang gustong makuha mula sa amin. Isang gabi, matapos kaming kumain ng hapunan, nabulabog kami nang may maamoy akong kakaiba sa paligid. Tay, may naamoy ba kayo mabaho? Parang amoy po ng asupre o asido na masakit po sa ilong. Tapos may halong amoy na nabubulok na karne. Tumigil si tatay sa pagdampot ng mga pinagkainan namin. Ibinaba niya ang mga plato at dahan-dahang kinapa ang itak sa kanyang bewang. Kunin mo ang iyong pana at mga palaso, Itoy. Mukhang may paparating tayong mga kalaban. Ano po ba yun, Tay? Sa palagay ko ay may mga aswang na paparating, kaya maganda ka. Agad kong kinuha ang pana at mga palasong gawa sa runo. Pumwesto ko sa tabi ni tatay. Isang malakas na kaluskos ang narinig namin sa bubong na sinundan ng pagyanig ng buong kubo. Andiyan na siya! Huwag kang lalayo sa akin, anak! Hindi pa man ako nakakabuelo, ay biglang gumuho na ang isang bahagi ng aming bubungan at sinundan ito ng isang malakas na kalabog. Isang aswang ang nahulog mula sa itaas. Tay! May aswang! May aswang nga, Tay! Napasigaw talaga ako ng malakas ng mga oras na yon dahil sa labis na pagkagulat. Lalo na nang makita ko ng malapitan ang tunay niyang anyo. Sobrang nakakatakot ito. Ang kanyang mga kuko ay matatalim at mahahaba na parabang kutsilyo. At ang pangil niya ay nakalabas habang tumutulo pa ang malapot na laway na may kasamang dugo. Hindi siya mukhang tao. Mukha siyang isang mabangis na hayop o demonyo. Umatras ka, anak! Akong bahala sa kanya! Papatayin ko ang hayop na yan! Mabilis na sumugod si tatay. Buong puwersa niyang iwinasiwas ang kanyang napakatalas na itak para tagain ang nilalang sa leeg. Pero hindi pangkaraniwan ang bilis ng aswang na yon. Agad itong kumilos at sinalag ang braso ni tatay. Sa isang mabilis na buwelo, hinampas ng aswang ang kanyang malaki at mabalahibong kamay sa dibdib ni tatay. Tumalsik si tatay sa kabilang sulok ng kubo. Tumama ang kanyang likod sa aming lamesa. Nakita kong nabitiwan niya ang kanyang itak dahil sa lakas ng kanyang pagkakabalandra.
Tay! Ayos lang po ba kayo? Huwag kang tumingin sa akin, Itoy. Harapin mo ang aswang. Mag-focus ka. Tama si tatay. Kailangan kong mag-focus sa mga oras na yon sa laban para hindi kami matalo. Kaya naman, kahit nanginginig ang buong katawan ko, hinila ko ang pisi ng aking pana ng ubod lakas. Muli sanang susugod ang aswang kay tatay, pero mabilis kong kinuha ang atensyon nito. Hoy! Pangit na aswang dito! Sa akin ka tumingin! Ako ang kalabanin mo! Napalingon ang aswang sa akin. Nagpakawala ito ng isang nakapangingilabot na huni. At bago pa man ito makatalon, pinakawalan ko na ang aking palaso. Tumama ang runo sa balikat niya. Napaatras ang aswang dahil sa lakas ng pagkakabao nito. Pero lalo itong nagalit. Susugod na sana siya sa akin nang biglang sumigaw ang tatay ko. Itoy! Dumapa ka! Dumapa ako sa saig. Nakita kong hawak na ulit ni tatay ang kanyang itak. Determinadong protektahan ako. Subalit, bago siya makalapit sa aswang, ay natalisod siya sa timbang may lamang tubig galing sa balon. Natumba si tatay at ang tubig ay tumapon. Mabilis na umagos ito sa saig hanggang sa maabot nito ang kinatatayuan ng aswang. Parang nakaapak ng mainit na bagay ang aswang nang sandaling dumikit ang tubig sa kanyang balat. Umusok ito na parabang nasa ilalim ng nagbabagang uling. Sigaw siya ng sigaw, malakas at nakakakilabot. Dahil yun, sa sobra siyang nasasaktan. Dahil doon ay napatalon ang aswang paatras. Namimilipit talaga ito sa labis na sakit. Dahil sa taranta, sinira nito ang pinto namin at lumabas ng kubo. Doon niya naapakan ang tali ng aming bitag. Isang matulis na kawayan ang humampas ng malakas sa kanyang tagiliran. Tumalsik ang aswang sa isang puno. Umiyak at umalulong siya sa sakit hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa aming paningin. Naiwan kaming dalawa sa nawasak naming kubo. Ayos ka lang ba? Ito'y anak. Opo, ayos lang po ko. Pero tay, may mga sugat po kayo. Marami rin pong dugo ang braso nyo. Wala to, anak. Malayo naman to sa bituka. Mabuti na lang at tumakas na ang aswang na yun. Kung hindi, baka kung ano pa nangyari sa atin. Pero habang tinititigan ko ang sugat ni tatay, napansin kong may kakaiba. Ang dugong lumalabas sa kalmot ng aswang ay hindi kulay pula. Ito ay naging maitim. Maya-maya pa, nagsimulang manginig ng malakas ang braso ni tatay at namutla ang kanyang mga labi. Mukhang may kamandagang kuko ng halimaw na yun, anak. Tay, anong gagawin natin? Baka maging aswang din kayo, baka mahawa kay tay. Nataranta ko, pero naalala ko ang nangyari sa aswang kanina nang madikit ito sa tubig. Tay, halika, tara po sa balon. Ano ka mo? Anong gagawin natin doon, anak? Hugasan po natin ang mga sugat niyo, tay. Di ba, nung nag-uukay po tayo doon, yung mga kirot at sakit na nararamdaman natin ay nawala po nung nagugas tayo sa balon. Baka ito din po ang lunas sa kalmot at kamandag ng aswang, tay. O sige, wala namang mawawala kung susubukan natin. Agad kaming nagpunta sa likod ng kubo at sumalok ng tubig. Ibinuhos ko ito sa braso ni tatay at sa nangingitim niyang sugat. Ilang sandali pa, unti-unti nang nawala ang itim na kulay. Ang malapot na dugo ni tatay ay naging malinis at naging pula na ulit. Aba, ayos pala talaga ang balon na ito, ha. Nararamdaman ko na, anak. Nawawala na din yung kirot at sakit. Pati na rin yung init. Nawawala na siguro ang kamandag. Totoo nga po ang hinala ko, tay. Ang tubig na po ito ay panlaban po sa kanila. Pero gamot naman po para sa ating dalawa. Tama ka, anak. Isang malaking biyaya ang balon na ito
bigay ng langit. Kaya po pala malulusog at magaganda po ang mga ani natin. Dahil ang tubig sa balon ay parang tubig po ng buhay. Wala na po tayong dapat na ikatakot, Tay, hanggat nandyan po ang balon. Tama, ang balon na ito ang pinakamahalaga nating kayamanan na dapat natin bantayan. Binantayan naming mabuti ni tatay ang balon. Hindi lang yon. Lagi na kaming nag-iimbak ng tubig nito sa loob ng kubo para kung sakaling sumalakay muli ang mga aswang, may nakahanda kaming panlaban sa kanila. Ibinabad din namin ang aming mga gulok at sandata sa tubig ng balon. Alam naming hindi na ito basta ordinaryong sandata lang. Ngayon, tiyak na makakapatay na ito ng kahit na anong nilalang ng kadiliman. Isang tanghali, naiwan akong mag-isa dahil bumaba si tatay para magbenta ng mga gulay. Habang naglilinis ako sa loob, may napansin akong aninong gumagalaw sa labas. Pagsilip ko sa bintana, laking gulat ko nang makita ang isang lalaking nakatulukbong na nakatayo sa tabi ng aming balon. Huli na nang mapagtanto ko ang ginagawa niya. May ibinuho siyang bote ng malapot na itim na likido sa loob ng balon. Hoy! Anong ginagawa mo? Lumayas ka dyan! Agad kong kinuha ang pana at tinutukan siya. Ni hindi man lang natinag ang lalaki. Binigyan lang niya ako ng isang nakapangingilabot na ngisi bago mabilis na naglaho sa kakawian. Kumaripas ako ng takbo palabas para tignan ang balon. Pagdungaw ko, nanlumo ako sa nakita ko. Ang dating malakristal at amoy rosas sa tubig ay naging kasing itim na ng tinta at napakabaho. Nang dumating si tatay, agad kong isinumbong ang nangyari. Ano sabi mo? Diyos ko, paano na ang mga tanim natin kung madumi na ang tubig? Pasensya na po, Tay. Hindi ko po naprotektahan ng balon. Huwag kang humingi ng tawad. Wala kang kasalanan, anak. Halika, punta natin ang balon. Madali ka! Sinubukan naming salukin ang dumi. Ngunit tila kinain na ng itim na likido ang buong bukal. At sa loob ng 3 araw, nasaksihan namin ang unti-unting pagkamatay ng balon. Ang tubig ay tuluyan ang natuyo. Kasabay nito ay ang pagkalanta ng aming mga pananim. Tay, paano na po tayo niyan? Anong gagawin po natin? Hindi ko pa alam, anak. Pero dapat tayo mas maganda dahil iba ang kutob ko sa nangyayari. Mukhang nalaman na nila ang kahinaan ng balon. Pinatay nila marahil ang balon para wala silang maging sagabal. Kung sakali na, atakihin nila tayo ulit. Sa palagay niyo ba, ay yung mga aswang po may gawa nito, Tay? Oo. At ngayon tuyo na ang balon. Sigurado kung susugod sila mamayang gabi. Kaya maganda ka, anak. Ipunin mo ang lahat ng palasong meron tayo. Kinagabihan, habang nagpapahinga kami ni tatay, biglang may narinig kaming malalakas na yabag ng mga paa. Naamoy ko na din yung pamilyar na masangsang na amoy ng asupre at nabubulok na karne. Lito, ako ito. Pwede ka ba lumabas? At mag-usap tayong dalawa. Agad akong sumilip sa bintana at tinignan ko kung sino ang nasa labas. Nanlaki ang mga mata ko nang makilala ang lalaking yon. Tay, si Don Ricardo. Ano pong ginagawa niya dito? Naririnig ko kayo, Itoy. Lito! Anong kailangan mo, Don Ricardo? Bakit ayaw niyo lumabas? Natatakot ba kayo sa akin? Mag-uusap lang naman tayo na maayos. At ano ang pag-uusapan natin? Kailangan ko ng panibagong kuta para sa mga kasama ko. At itong lugar mo, ang pinaka-perpektong lugar para sa amin. Hinding-hindi ko ibibigay ang lupang ito sa'yo. Sa amin to. Kami ang naglinis at nagbungkal. Walang titulo ang bahagang ito ng bundok. Kaya wala kang karapatan na angkinin ito. Titulo? Lito, wag kang magpatawa. Kung titulo lang ang problema,
Bukas na bukas ay may hawak na ako mga papel at may selyo pa ng gobyerno. Ganyan makapangyarihan ng pera ko, Lito. Walang hiya ka talaga, Don Ricardo. Ikaw pala may kagagawa ng lahat ng ito. Nagsugo ka pa ng mga demonyo dito para saktan kami. Napakasama mo talaga, Don Ricardo. Napakasama mo! Hindi, Lito. Nagkakamali ka. Hindi naman ako ganong kasama. Mabait nga ako ngayon eh. Hahayaan ko kayong umalis dito ng maayos. Hindi. Hindi ko ibibigay ang lupang ito. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo maangkin ang lupang ito. Kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Mga kasama, kayo na ang bahala. Pagkasabi nun ni Don Ricardo, biglang nayanig ang kubo namin. Dahil sa gawa lang ito sa mga magagaang na materyales, hindi ito nagtagal. Nagiba agad ang bubungan namin at dumungaw doon ang napakadaming aswang. Ito'y ang pana! Natulala ako at hindi agad nakakilos. Mabilis na sumugod ang isang aswang. Iwinasiwas ni tatay ang kanyang itak. Hindi niya kayang tamaan ng aswang dahil mabilis ito. Nang medyo may masmasan ako at nakitang dahan-dahan nang lumalapit ang mga aswang sa tatay ko, doon ako kumilos. Sunod-sunod ako nagpakawala ng mga palaso. Ang mga palaso kong binabad sa tubig ng balon ay may kakaibang bagsik. Natamaan ng isang aswang at mabilis itong nagliyab. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang ungol habang unti-unti siyang nagiging abo. Habang nangyayari ito, bumukas ang pinto. May pumasok doon isang aswang. Tapos ay may isa pang aswang. Unti-unti na kaming nakukorner. Masyado silang madami para harapin naming mag-ama. Ito'y, hindi natin sila kaya rito. Masyado silang marami. Tumakbo ka na. Doon tayo sa may taniman. Agad kaming kumilos. Tumalon kami palabas sa bintana. Kumaripas kami ng takbo patungo sa taniman. At doon nagsimula ang brutal na labanan. Handa ka na ba, anak? Handa ka na bang ipagtanggol ang lupang ito? Opo, tay. Sa atin po'y pinagkatiwala ang lupang ito. Kaya pagtatanggol ko po ito sa abot ng aking mga kaya. Kaya humanda ang mga pangit na aswang na yan. Isang aswang ang tumalon sa harap namin ni tatay. Alisto kong naitutok sa kanya ang aking pana. Dahil sa bilis at liksi ng aking kamay, napakawalan ko ito kagad bago pa man niya kami masaktan. Tumama ang aking palaso sa gitna ng kanyang noo. Ni hindi ito nakaimik nang bumagsak at masunog ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, 3 aswang ang agad na pumalibot sa tatay ko. Iwinasiwas nito ang kanyang itak. Sobrang bagsik ni tatay. Mabilis siyang nakakaiwas sa pag-atake ng aswang at agad siyang nakakabawi ng mga saksak. May ilan pang sumugod. Gigil na gigil silang mapatay kami. Isang aswang ang sumubok na sakalin si tatay, pero mabilis lang siyang umikot at hinati ang dibdib nito. May 2 pang sumubok na dambayin siya ng sabay. Pero kasabay ng isang malakas na sigaw, tinaga niya ang binti ng isa at ako naman ay nagpakawala ng palaso at tinamaan sa lalamunan ang huli. Marami na kaming napatay, kabilang na dito yung mga nasilo sa ginawa naming mga bitag. Hindi sila makapaniwala na kaya namin silang labanan. Nang makita ni Don Ricardo ang nangyari, halos pumutok ang mga ugat niya sa sintido. Nang gagalaiti itong lumapit. Mga walang silbi! Isang matanda at isang bata lang ang kaharap ninyo, pero hindi nyo mapatay-patay! Sayang ang pagkupkup ko sa inyo. Mga buwisit! Hindi ako nagsayang ng pera para lang mapahiya sa harap ng 2 ito! Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang baril at itinutok yun kay tatay. Kung hindi uubra ang mga alagad ko, pues, saluin nyo ang bala ng baril ko! Wag!
Huwag, Don Ricardo! Tama na! Maawa ka! Huwag mo kaming patayin! Papatayin kita. Papatayin ko kayong dalawa ng anak mo. Akin ang lupang ito at walang sino mang hampas lupa ang hahadlang sa akin. Biglang umalingaw-ngaw ang ilang malalakas na putok ng baril. May naramdaman akong matinding hapdi sa aking balat hanggang sa napasubsob ako sa lupa. Tay! Tinawag ko ng paulit-ulit si tatay pero nakita kong bumagsak na siya. Maya-maya pa ay nakaramdam din ako ng hilo at bumagsak na rin. Kapwa pala kami may tama ng bala. Habang nakadapa kami, nakita kong palapit si Don Ricardo kasama ang kanyang natitirang mga kampon. Diyan kayo nababagay sa putik. Lumingon siya sa mga natitira niyang kampon na nanlilisik ang mga mata at naghihintay na lamang ng hudyat. Itinuro niya kami gamit ang dulo ng kanyang baril. Ano pang hinihintay nyo? Tapusin nyo na mga yan. Huwag kayo magtitira ng kahit isang buto. Kainin nyo sila. Gawin ninyong hapunan ng mag-amang ito para malaman ng lahat kung anong nangyayari sa mga humaharang sa gusto ko. Sa utos na yon, naghandang sumunggab ang mga aswang pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Biglang nawala ang buwan at natakpan ng maitim na ulap. Isang nakabibinging dagundong ng kulog ang umalingaw-ngaw at sa isang iglap, isang matalim na kidlat ang gumuhit mula sa langit at tumama ng direkta kay Don Ricardo. Wala siyang nagawa. Sa isang iglap, nasunog ang kanyang katawan na siya niyang ikinamatay. Bumuhos ang napakalakas na ulan matapos yun at naging sunod-sunod ang pagtama ng kidlat sa mga natitirang kampon ng kadiliman. Nang mamatay na silang lahat, saka lang muling kumalma ang kalangitan. Naging banayad na ang buhos ng ulan. Tay! Mamamatay na po ba tayo, Tay? Hindi, anak. Humingi tayo ng awa sa Panginoong Diyos. Marami ng himalang nangyari. Ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba tayo hindi mananalig sa ating mga gabay at tagapagligtas? Nagsimula kaming magdasal ni tatay at sa gitna ng panlalabo ng aking paningin, may nakita akong lalaki na nakatayo sa ibaba sa tabi ng natuyong balon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. Nakita kong may umangat na tubig mula sa balon at lumutang ito sa hangin. Pumunta ito sa amin. Ilang sandali pa ay huminto ito sa tapat namin ni tatay at kusang pumasok sa aming bibig. Biglang guminhawa ang aking pakiramdam. Nawala ang hapdi, nawala ang kirot, pero pagkatapos nun, biglang dumilim ang lahat hanggang sa wala na akong maalala. Medyo maliwanag na nang magising ako. Nang tignan ko ang paligid, nakita ko si tatay na wala pa ring malay. Tumayo ako at nilapitan siya. Nang makita kong humihinga siya, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Buhay ang tatay ko. Isa na namang himala ang nangyari. Napasulyap ako doon sa may balon. Napakunot noo ako nang makitang may lalaki doon na para bang nagdarasal. Nang matapos magdasal, ay sumalok ito ng tubig sa balon at ipinainom ito sa kanyang kasamang kalabaw. Pamilyar sa akin ang anyo ng lalaking yon. Yung damit niya, yung buhok, yung postura at iba pa. Para bang nakita ko na siya at hindi ko lang maalala kung saan. Tumayo ako para sana lapitan ang misteryosong lalaki. Pero sa muli kong pagtingin, wala na yung lalaki at ang kanyang kalabaw. Tay, gising! Gising na po! Anak, buhay tayo. Buhay tayo. Iniligtas tayo ng mga espiritu.
Opo tay, isang himala na naman po nangyari. Talagang binabantayan po tayo at pinoprotektahan dito po sa bundok. Eh, yung mga aswang, nasan sila? Ano nangyari sa kanila? Si Don Ricardo. Wala na po sila tay. Sinunog po sila ng malalakas na kidlat. Kinaawaan po tayo uli ng langit tay. Tinulungan po tayo ng Panginoon. Diyos ko. Salamat Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Napakabuti niyo po talaga sa amin ng anak ko. Salamat ho sa palagi niyo pong pagliligtas sa amin. Salamat dahil hindi niyo ho kami pinabayaan. Oo nga po tay, ang galing po talaga. Pero tay, hindi pa po doon tapos ang himala. Ano ka mo? Ano pang hindi pa tapos? Anong ibig mo sabihin? Bumalik na po ang tubig sa balon. Nakita ko po may lalaki tay. Sumalok po ng tubig doon at ipinainom po sa kanyang kalabaw. Ano ka mo, lalaki? Sinong lalaki? Hindi ko po siya kilala eh. Tara tay, tignan po natin. Tumayo kami ni tatay at naglakad papunta sa balon. Sana nga, bumalik na ang tubig para may pandilig na tayo ulit. Nang makalapit na kami, laking tuwa namin ni tatay nang makita uli ang malakristal nitong tubig. Ngunit habang nakatitig ako sa balon, may nakita akong kumikislap na bato sa gilid nito. Tay, tignan nyo. Ang ganda. Oo nga, isang napakagandang bato. Sa palagay ko ayan na dahilan kung bakit may kapangyarihan ng balon at kung bakit ang tubig nito ay kinatatakutan ng mga aswang. Talaga po? Ano po ba yan? Isang mahiwagang mutya ito, anak. May naikwento na sa akin ng lolo mo noon tungkol sa mga mutya ng kalikasan na may kapangyarihan laban sa mga kampon ng kadiliman. Kung ganun tay, isa po itong biyaya mula sa langit. Oo, isang biyaya talaga, anak. Pero alam mo ba kung ano ang dapat natin gawin dyan? Ngumiti ako. Dahan-dahan kong kinuha at saka ito binitiwan sa loob ng balon. Manatili ka sanang gabay namin. Munting mutya. Salamat sa lahat ng pagpapala. Pagbagsak ng mutya sa tubig, isang pamilyar na amoy ng rosas ang muling humalimuyak. Itoy, tara, bumaba tayo sa baryo at magsimba. Dapat nating ipagpasalamat ang lahat ng ito sa Panginoong Diyos na hindi tayo pinabayaan sa lahat ng mga pinagdaanan natin pagsubok. Opo tay, magbibihis lang po ako sandali. Sobrang excited ako ng mga oras na yon. Dahil sa wakas, matapos ang ilang buwan, ay muli akong makakababa. Ilang sandali lang ay naglakad na kami ni tatay pababa ng baryo. At nang nasa baryo na kami, pumasok kami sa lumang simbahan. Pagpasok pa lang ay napatigil na ako sa harap ng isang imahe. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang rebulto ni San Isidro Labrador. May kasama siyang kalabaw at ang kanyang damit kapareho nung lalaking nakita ko sa tabi ng balon. Tay, siya po yun oh. Yung lalaki po nagligtas sa atin ng gabi. At siya rin po yung lalaki na naglinis po ng balon natin. Napaluwa si tatay at dahan-dahang lumod. Doon ko na-realize na ang patron ng mga magsasaka pala ang mismong gumagabay at nagbabantay sa aming munting paraiso. Hindi nagtagal matapos ang mga araw na yon, nabalitaan naming nagkasakit ng maluba si Doña Hermana, ang asawa ni Don Ricardo. Sinasabing wala ng lunas ang kanyang karamdaman, pero may nangyaring isang himala. Bigla siyang gumaling, pero may kapalit. Isang himala na nagpabago sa ugali at pakikitungo ng Donya sa mga tao sa baryo. Isa-isa niyang ibinalik ang lahat ng lupang kinamkam ng kanyang asawa. Simula noon, naging payapa na ang aming buhay.
Bagaman na ibalik na sa amin ang aming lupa sa baryo, mas pinili pa rin naming manatili at magsaka sa bundok. Padalaw-dalaw na lang kami sa dati naming kubo sa ibaba kapag kailangan bumili ng mga kagamitan. Subalit nang mag-asawa na ako, pinayuhan ako ni tatay na doon na kami manirahan ng aking asawa sa baryo upang doon simulan ang aming sariling pamilya. Sinunod ko naman ang payo niyang yon. Dito kami sa baryo nanirahan ng asawa ko. Samantala, hanggang ngayon Sir Blair, ay patuloy pa rin pinagyayaman ni tatay ang aming munting taniman sa bundok. Nanatiling masagana at magaganda ang kanyang mga ani. Siya ay naging isang buhay na patunay na kapag inalagaan mo ang lupa, kailanman ay hindi ito magkakait ng anumang biyaya. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Blair. Maraming salamat po sa pagtatampok ninyo sa aking kwento. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na hinarap ng mag-ama, nanatili silang matatag dahil sa kanilang pagkakaisa at pananampalataya sa Panginoon. Pinatunayan ng kanilang buhay na hanggat magkakasama tayong pamilya na humaharap sa hamon at patuloy na nagtitiwala sa Panginoong Diyos, hinding-hindi tayo pababayaan kailanman. Sa halip, tayo ay gagantimpalaan ng mga biyayang hindi mabilang, mga pagpapalang siksik, liglig, at umaapaw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa tayong lahat ng Diyos na may kapal.